Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF, at kasama po natin ang ating speaker ngayon na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Joel. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa ating extraordinary God. Ayon sa istorya ng buhay ni Ruth, handa na po ba kayong sagutin ang mga katanungan? Sa extraordinaryong biyaya ng Diyos. Okay po, para po sa ating unang katanungan, sa panahon kung saan parang karera ang buhay at importante ang pag-asenso at pagiging successful, paano kami mananatiling tapat kahit wala kami nakikitang resulta o agarang gantimpala? Ayan. Alam mo, sa buhay, ang ating kwento ay hindi naman doon sa may resulta kaagad. Kahit naman si Ruth, kung mapapansin mo, wala namang resulta agad eh. Basta siya, sunod lang siya na sunod eh, di ba? Kasi parang give up niya yung kanyang sariling bayan, sariling pamilya. Para saan? Sumama kay Naomi, hindi dahil kay Naomi siya umaasa, kundi sa Diyos ni Naomi. Kaya sabi niya, kaya sabi nga ni Boaz you took refuge, di ba, from the wings of the God of the Israel. So, doon maintindihan na yung katapatan na yon is a success in itself. Kasi yung buong programa, hindi mo naman makikita pa eh. Hindi alam ni Naomi na magiging bahagi siya sa genealogy ni Jesus. Hindi niya alam yan. Hindi niya alam na kasama siya sa redemptive plan ng Diyos. Hindi niya alam yon. Ang isang alam niya lang, she has to be faithful as a daughter-in-law ni Naomi, and at the same time, faithful follower of the God of Israel. Para naman po sa ating ikalawang katanungan, may kinikilingan o paborito ba ang Panginoon sa mga binibigyan niya ng extraordinary favor? Sino nga ba ang pinagkakalooban ng Diyos ng ganitong pagpapala? Ayan, alam nyo, pagdating sa favor, kung favor yan, ibig sabihin, desisyon ng Diyos yan. Kumbaga, siya nakakaalam. Pero sa tingin ko, wala siyang paborito. Bakit kamo? Si Ruth again is a very good example. Una, babae siya. Pangalawa, Moabita siya. Ibig sabihin, yung Moabita, walang bahagi sa Israel dapat yan. Kasi nga, kaaway yan ng Israel eh. Mahabang istorya ng hostility yan dahil nga sa kay Balak, masama ang Balak niya. Di ba? Ginamaan niya pa si Balaam. Di ba? Kung mapapansin mo, talagang sila rin nag-cause ng matinding, kumbaga, plague sa Israel dahil nga sinidus ng mga Moabites yung Kaya, kung titingnan mo, siya yung pinaka-least likely na makatanggap ng favor ng Diyos. Pero sa Panginoon, hindi yun ang issue. Kasi sa Kanya, mahal niyang parehas. Tingnan mo si Naomi, reklamador. Di ba? Nagre-reklamo laban sa Diyos. Si Ruth nag-respond na sumunod sa Diyos ni Naomi. Pero both of them, kaiba yung kalantugon, pero pareho silang pinakitaan ng biyaya ng Diyos. Kasi God was working kahit hindi nila nakikitang kumikilos ang Diyos. At para naman po sa ating huling katanungan, magkakaroon ba tayo ng extraordinary favor mula sa Panginoon kung tayo ay mas gumagawa ng mabuti at mas nagsisilbi sa Kanya kumpara sa iba? Ayan, napakagandang tanong yan. Kasi madali tayong makalimot, no? Nung naligtas tayo, we are not saved because of our goodness. Maalala mo, for by grace, favor ng Diyos, you have been saved through faith. It is not the result of your work. It is a gift of God. Kaya hindi tayo gumagawa para mag-gain ng favor. Gumawa tayo because we are favored by God. Kaya nga, for you are God's workmanship, di ba? Masterpiece tayo ng Diyos. Kaya to demonstrate na kahit ano pang nakaraan natin, ano pang kalalagayan sa buhay, yung biyaya ng Diyos ang siyang nagtalaga sa atin. Parang yun na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ganun din sa pang-araw-araw ng buhay. Kaya grace upon grace, we are growing doon sa ating relationship sa Diyos. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin through His Son, Jesus Christ. Salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.